natin ngayon ay ipipick up natin lahat ng brief forms at phrases dito sa lesson 10. Mamili tayo ng isang letter dito sa lesson 10. Lumang-luma na itong libro. Sa itong lesson 10, ang pipiliin natin brief form review letter. So, ang natatanging paraan para ma-pick up nyo yung mga brief form and phrases ay unang-una ay dapat na i-memorize nyo kung ano yung mga strokes ng mga brief forms at yung mga phrases. Pangalawa ay kailangang basahin ang buong pangungusap para doon makikita yung mga nagamit na brief forms at phrases. So ito na, kapag sinabi ni instructor na piliin ang mga brief form at phrases na ginamit sa mga liham sa reading and writing practice ay yun ang gagawin nyo. I-recall nyo yung mga style o mga strokes ng mga brief forms and phrases at saka basahin yung buong paragraph sa pamamagitan ng pagbasa ng mga pangungusap na nagamit doon sa paragraph. So ito yung letter number 5. Sabi niya dito, brief form review. So tingnan natin nga kung ma-identify nyo yung mga brief forms and phrases na nagamit. Dear Professor Moses, why are people in Atlanta switching their car insurance to national? ? So, sa pangusap na yun, saan yung mga nagamit na brief forms at phrases? Una, brief form muna. Ito, yung R. Tandaan nyo, yung R ay tatlo ang ibig sabihin yan. O kaya ang transcript niyan, yung R na oras, at saka yung hour. Ayan, so asaan dyan sa tatlong word na yan ang ginamit dito sa sentence? Ito. Ayan. Ang pangalawa ay ito, in. Take note, yung in na stroke. Yung in na stroke ay may dalawang transcript, yung in at saka na. So, ang nagamit dyan ay automatic na in. Tuloy natin. They are switching because, number 1, they find that we can save them 15% or more on their car insurance. So, sa sentence na yan, ang mga naggamit na brief form ay they, that, them. So, may tatlong brief form ang nagamit. They, that, them. At saka, ang phrases naman ay they are. Pinagsama yung they, saka are. Tuloy natin. Number 2, they like the efficient way in which our 15 offices in Atlanta serve their needs. Paragraph. So, dyan sa pangusap na yan, naulit yung they, at meron yung the, at naulit yung are, at saka yung in, no, at saka yung there. Take note yung there ay may dalawang transcription, yung there, at saka there. No, at ang nagamit ay there. Kapag tumutukoy sa isang place, ay ito ang nagamit. Pero hindi naman place ang tinutukoy. At sa pangusap na ito, ang phrases ay yung pinag-combine na in at saka which. Tuloy natin. Number 3, they know that we render good, fast claim services. Paragraph. So, sa short na pangusap na yan, ang ginamit ay naulit yung they, tapos that, tapos good. No. Walang phrases sa pangusap na yan. Tuloy natin. Why not invite our agents to read your policy? Period. So, ayan. Hindi lang naman brief form to brief form ang pwedeng i-combine para maging phrase. Pwede rin ang word, ang regular word sa brief form kagaya nito. Why not? Yan yung phrase. At yung brief form ay our. Ayan. And then your. Yung ito ay dalawa ang translate niyan. You at saka your. So, ang nagamit ay yung you. Ituloy natin. If they find that you can save by insuring with national, they will tell you so. Period. So, asaan? Nakikita-kita dyan. Meron yung sa unahan ng pangusap ay yung phrase, if they. Tsaka kasunod yung brief form na that. Tapos phrases na naman na you can. At tsaka brief form na by. Yung letter B na yan, dalawang transcript. Yung B at saka by. Tsaka by yung nagamit. Ituloy natin.
Saan na tayo? Wait. Ito. But if they find that your policy is as good as ours, they will not try to get you change. Paragraph. So, ito, parang medyo marami ang mga nagamit na reform. Una ay yung but, saka yung that, saka your, saka is, and ours is a derivative of our. So, yung mga phrases naman ay if they as good, they will not to change. Okay, tuloy natin. There is no charge for this service. Period. So, asaan yung phrase dito? There is for this. Ituloy natin. If you would like to have it, I will be happy to arrange it. So, tingnan natin. Dito kasi, if you would like, if you would phrase yun, to have, I will be happy yan. Pero nawawala yung that. Saka, simply call me at 703-555-5176. Diyan sa sentence na yan, at yung reform. Saka, yours very truly, at phrase yan na complimentary clause. Okay?